Alam niyo po, ang pagmamahal ng Panginoon is not just intended para maging pagsasalukan natin ng lakas. O parang pag-iimbaka natin sa ating puso ng pag-ibig na parang reservoir na pagkakailangan natin ay nandiyan at ating dinadama. Hindi po doon natatapos, kundi ang pagmamahal na yan ay kailangan po nating matutunan paano po ipapasa sa iba. Kaya our topic, our series for this month is entitled Passing on God's Love. Not only for you and for me to savor, to feel it, to enjoy it, the love of God, but for us to be able to pass this love to others. At ano ang ating ipapasa? It is God's love. Sapagkat ang pagmamahal natin, alam naman natin yan, aminado naman po tayo that this is very finite, very limited. I mean, ang ating pagmamahal, may hangganan, namimili tayo kadalasan. Yung pagmamahal po natin po ay naghahanap ng kapalit. Yung pagmamahal po natin po ay piling-pili. Pilit pagkaminsan. But God's love, ito po'y kusa. Hindi po pilit. Ang pagmamahal ng Diyos ang ating ipapasa sa iba after we have felt and experienced it. Now it's our turn upang ipasa naman po ito sa iba. A big amen. Mukhang mahina po ang amen. Nais na natin po ito ngayon na pagpasyahan na ipasa sa iba. Sapagkat while it is true na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbigay po sa atin ng kakaibang sigla, ng kakaibang assurance na tayo po'y mahalaga, tayo po'y kaibig-ibig, kahit sa iba'y hindi ganun ang kanilang tingin sa atin. Pero ang pagmamahal ng Panginoon na siyang atin pong ipapasa, yun po ang magbibigay ng totoong satisfaction sa iba na atin pong pagpapasahan. And for this reason, we want to have that generational impact. When we pass on God's love to others, ito po ang atin po ngayong tatalakayin. How are we going to do it? Paano po natin ipapasa ang pag-ibig na ito ng Panginoon sa iba? Now, let's go sa atin pong short passage. Just 2 verses po na ating pagbabasihan. Sabi ng talata, you should love each other. You should love each other. Hindi dapat i-contain lang ito sa sarili. Kailangan nating matutunan paano po ito ipasa. Hindi mo lang damin, kundi paano ipadama sa iba. Paano po natin po ito ipapakita? Ang pagmamahal ng Panginoon is best expressed through sharing the gospel, sharing the word of God, sharing the love of God, be it in our testimony o sa atin pong pagbabahagi ng ating mga gift of life, sa pamamagitan ng ating mga buhay na nakaranas sa pag-ibig ng Panginoon. Our opportunity to pass this love, to pass the love of God to others. We are right now really excited how to do it. Sa mga talata po, ay ating masusumpungan po ang 3 mahalagang bagay on how are we going to pass God's love to others. Handa ka na ba? Itanong mo sa katabi mo, handa ka na ba? Now, are we truly ready to pass the love of God to others? Makikita po natin po dito sa mga sumusunod na paalala, paano. Sabi ng talata, I am giving you a new commandment. Commandment to love each other. Commandment meaning this is, unang-una, a mandate to obey. To be obeyed. Ang pagmamahal ng Panginoon ay ating tinanggap. At ang nais ng Panginoon ay ipasa po natin sa iba at hindi po natin sasarilinin. Naramdaman ho natin po ang pagmamahal, ang sukdulang pagmamahal ng Panginoon. Hindi ho ba? Meron ho ba nagpapatunay na naramdaman niya at naranasan ang pagmamahal ng Panginoon?
Come on. Mas malakas pong amen. And our turn to look at it as God's mandate to be obeyed. Utos, baka naman ang iniisip natin po ay hirap sa pagsunod. But the Bible tells us that it is His love that will help us to do that. Ang pagmamahal ng Panginoon, ang siyang magmo-motivate sa atin na ipasa ito sa iba. Kung ating naranasan, it will not be difficult for us na iparanas din at ipasa sa iba. Sabi po yan ng 2 Corinthians 5:14. It is God's love that compels us. Christ's love compels us. Hindi pinipilit. Kung hindi, it is His love that motivates us. I have experienced the love. Kaya ngayon, pagkakataon ko namang ito ipasa sa iba. Pinagpala ka, pagpapalain mo din ng iba. Minahal ka, mamahalin din natin ng iba. Are you here with me? Now, sa atin po, pag pinag-usapan po natin ang mandate, kadalasan ang iniisip po natin po ay yun pong responsibility, nakaakibat po nito. Maybe some of you haven't heard yet the Great Commission. Can I have a survey? Pag sinabi pong Great Commission, sino po sa atin dito ang nakakaalam ng definition? Great Commission. Do you know what that is? Great Commission. Could you kindly raise your hand? Alam ko, pastor, yung Great Commission na yan. Okay. Naku, ilan lang nagtaas. Wala pong tayong examination. Wala pong recitation. May I just know, sino ang nakakaalam po sa atin ng Great Commission? Pakitaas ng kamay. Okay, pakibaba na po. Alam niyo po, sa ginawa pong survey, sa panahong ito daw, hindi na alam ng mga kabataan ano ang Great Commission. Marami daw po, mga matatanda ang nakakaalam ng Great Commission. Nakita niyo ba yung nagtaas ng kamay? Mukha bang matanda? Yung Great Commission, sapagkat hindi na nila alam what that is. Galing po yan sa Matthew 28:19. Great Commission. Sabi po ng talata, go and make disciples. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yung go, ito po yung kung saan ka man naroon, gagawa ka ng alagad, ikaw mismo ibabahagi mo kung nasaan ka man ang ebanghelyo, ang pagmamahal ng Panginoon. That is Great Commission. Now, if something is a command and you don't do it, that means what? Sabi ng Biblia, anuman ang inuutos ng Diyos na hindi nyo sinusunod, ito'y kasalanan sa Kanya. It's para sa atin, madinig mo, naku, hindi ko nagagawa ito. Ito'y kasalanan. Pero alam nyo ba, na meron ding mga bagay tayong hindi ginagawa na kasalanan. Hindi lang yung ginagawa nating kasalanan, kundi yung may mga bagay na hindi mo ginagawa na kasalanan. Sabi nung iba, pastor, ano ba naman yun? Hindi ko na nga ginawa, kasalanan pa. Opo, yun po yung tinatawag na Great Omission. Merong Great Commission, hindi natin po ginawa. Kasalanan. Pero ito, sabi ng talata, if anyone then knows the good they ought to do and does not do it, it is sin for them. Yung alam mong mabuti, alam mo itong gusto ng Panginoon, ibahagi natin ang kanyang pagmamahal, ibahagi natin ang kanyang pagliligtas, hindi mo ginagawa. Ito'y kasalanan sa Kanya. Kaya po, yung Great Commission, there are times nagiging Great Omission. Pag iniiwasan natin, pagka ang pakiramdam po natin, it's just an option. Pag may panahon ako, tsaka ako na lang gagawin. Kadalasan po, ganyan ang pananaw ng isang taong they don't consider this as a mandate to be obeyed. Ang pagmamahal ng Panginoon ay dapat na intentionally atin pong ibabahagi sa iba. Kailangan nating pagpasyahan sapagkat ang sabi ng Panginoon, love
one another. Kaya ho, ibig sabihin, sharing the gospel is an act of submission to what God wants. And this is a command. Kapag hindi mo ginawa, ito po sa harapan ng Panginoon ay isang kasalanan. Pero I doubt kung dahil naramdaman mo naman yan dahil naramdaman mo, ibabahagi mo. Dahil you feel it, you experience it, dahil naramdaman mo ang halaga mo sa Panginoon, kaya hindi ka mapipigilan, ibabahagi mo ito sa iba. Hindi ka mapipigilan, ibabahagi mo sa iba. Louder amen. Opo, na hindi ka mangingimi na ibahagi ito sa iba, sapagkat ito it's never a suggestion. Love one another. Sabing pipiliin mo lang o kaya naman, mahirap mahalin o kaya naman hindi ka dapat mahalin. Ang mamahalin natin po ay yung mga tao po na kung saan sinabi po ng Biblia, mahal niya ang lahat. For God so loved the world. Kaya ho, ang ating pagmamahal po ay sang-ayon po sa kanyang utos. Hindi ho namimili. May mga times ang isang tao po, if he or she is not aware of the mandate, the command, hahanap lang siya ng panahon kung kailan siya maluwag. Kailan siya hindi busy. Kailan meron lang opportunity. But that is not how we obey God. We obey God intentionally. Sapagkat, sang-ayon po sa pag-aaral, it is still the best way to share the love of God through teleperson. Teleperson. What do I mean by that? Meron tayong tinatawag na telephone sa ating mga gadgets, social media. Meron tayong television. Meron tayong mga iba't ibang social media platforms. Pero still, the best way pa rin ay yung ibahagi ito sa pamamagitan ng teleperson. Gaya ng ginawa po ng babaeng Samaritana. John 4:39. John 4:39 says, marami ang naniwala in Him because many of the Samaritans from that town believed in Him because of the woman's testimony. Woman's testimony. The teleperson. Still the best way to communicate the love of the Lord. Sapagkat nakikita nila tayo po, naramdaman po nila ang pagmamahal na kung saan bumubukal at naranasan natin, pinaparanas po sa iba. Still the best way. This study na ginawa po na kung paano pong ang mga tao po ay nakakilala sa Panginoon sa kanilang panahon. Meron pong isang grupo, 300 Christians. Nung sila po i-interview, grupo ho, 300, kung kailan sila nakakilala sa Panginoon. And you know, the findings is here. 183 nakakilala po sa Panginoon, ages 10 to 20. And almost 80, something like 78, nakakilala sa Panginoon, 21 to 30. And 40 amongst them, nakakilala sa Diyos, na-share ng gospel, tumanggap, sa kanilang edad 31 to 40. 41 to 50, apat lamang po out of the 300. And 51 to 60, tatlo lamang po. And yung 70, zero, wala po sila na na-identify, na nakakilala sa Panginoon doon sa edad na yun. Kahit nabahaginan, sangayon po sa ginawang pag-aaral. So what does this imply? Kailangan natin samantalahin ng panahon. Habang may pagkakataon, habang bata pa, di ba meron tayong sinasabing, kailan mo pa ibibigay ang buhay mo sa Panginoon? Pero ikaw ang tinatanong, kailan mo ibabahagi ang iyong buhay sa iba para maranasan nila ang Panginoon? Are we really intentional na ating ibabahagi ito
sa mga tao sa ating paligid. Ang dami pong mga tao po, nag-iintay lang na mabahagi na ng pagmamahal ng Panginoon. Kaya ho tayo po, we maintain that reminder. Sabi ho sa atin pong Run for Harvest, if you can flash that on the screen. We reach out. Gaya po ng ginawa po ng mga halimbawa po sa atin sa Biblia. Gaya po ng ginagawa po natin. We continue to relate with people. Sapagkat it should all start with relating to people. Yung mga tao sa ating paligid, we talk to them. May mga times po na kala lang natin, wala po silang interest. But when we start to bless them, sapagkat kahit man sino sa atin, kahit man ako, naranasan ko, there was a time na wala pa yung quota ko, hindi pa ako nakakapagbahagi in a given day. At may kausap ako, parang ang sagot lang, tanong, ganun lang. As if he wasn't interested. But when I was about to give up, nung sabi ko sa kanya, pwede ko bang mapag-pray kayo? Pag-pray ko lang po kayo. Pinag-pray ko po yung body, yung health, yung letter L, yung kanyang mga decisions, yung karunungan, yung kanyang emotional life, may mga discouragement ba, yung kanyang relasyon sa pamilya, yung kanyang spiritual na buhay. Alam niyo po, after that, tsaka siya nagsimulang maging interesado. Tsaka siya nagsimulang magbukas. At tayo'y nagbibigay ng pagkakataon para po mapakinggan niya ang ebanghelyo. Ang kailangan lang po natin is maging intentional. Passing the love of God to others. It's not your love. It's not your life per se. Marahil ang inisip natin, marami tayong kahinaan, marami tayong problema. How can we be able to share that? But share the love of God and not just reaching out, but when we start also to nurture them, we start to usher them. Ina-usher po natin sila through the gift of life. Tayo po may mga gift of life card po dyan. Kapag hindi po natin gagawin intentional, I always say to it that I have a gift of life sa akin pong bulsa. Para if there is an opportunity, we can present the gift of life and we can invite them to decide. And if that happens, we can connect them and nurture them. Sapagkat ang kailangan po natin is to become truly intentional. How can they be saved kung wala po sa kanila yung magbabahagi? Sabi po ng Romans 10:17, di ba? Romans 10:17. How can they be able? Consequently, faith comes from hearing the message of God's love. And the message is heard through the word about Christ. Kailangan po natin pong magsalita. You cannot afford to be silent. Alam mong paranasan ka ng kabutihan at pagmamahal ng Panginoon. Hindi mo kakayanan ito i-contain sa iyong puso. Na ang nais natin po ay makita na naglalagablab ang apoy ng kainitan. Natatalunin natin itong buwan ng Marso. Sa buwan ng Marso, ang pinag-uusapan lagi ay mga sunog doon, here and there, Fire Prevention Month. Subalit, we will not prevent that fire na nasa atin to share the love of God. Merong amen. Nais natin po na ang init ng pagmamahal na yan ay mapanatili by keeping on sharing it. Pagka huminto ka, nawawala ang sigla. On the other hand, kung gusto mo mapanatili ang sigla, magpatuloy ka. Ang buhay spiritual natin nabubuhay kapag patuloy po tayo po na nagbabahagi ng apoy ng pagmamahal ng Panginoon. At sinasabi po sa atin ng Biblia, kaya po tayo, hindi lang tayo tumitigil na na-share lang ang love of God, but we keep on monitoring them. Si Bishop po, pagka-Tuesday po, ay nagtuturo sa atin how to consolidate. Yun pong mga nawiwi natin sa Panginoon. At pinaralan niya po sa atin, yun pong 1 Peter chapter 5, verse 2. 1 Peter 5, verse 2, be shepherds of God's flock that is under your care.
watching over them, not because you must, but because you're willing, as God wants you to be not pursuing this honest gain, but eager to serve. Anong ibig sabihin po nito? Na sa atin pong pag-nurture sa kanila, binabantayan, inaalagaan po natin sila ng mayroong loving care. Kaya hindi ho tayo nag-hesitate na tanongin sila, kumusta na ang iyong quiet time, devotion, kumusta na ang pag-share mo ng love of God sa iba, sapagkat we want to establish a kind of culture of serving the mandate to be obeyed. Nais ho natin po, na ipagpatuloy po. Kaya ho, pagka Tuesday night sa mga disciples natin, talagang really ready to know and learn kung paano po alagaan ng iba, paano going solid, i-solidify ang pananampalataya ng iba. Kaya we call that consolidation. You are welcome po sa atin pong Tuesday 6 p.m. Na we have that on-site. Kaya ginagawa natin po yan, sharing the love of God must be intentional. Now, ikalawang bagay po. We pass on the love of God, sabi po ng ating verse. Go back to the verse. Just as I have loved you, you should love each other. Just as I have loved you, you should love each other. This refers, after the mandate was given, now the model. It's the model set before us to follow. Merong utos, hindi mahirap pong gawin yun kung may pagmamahal sa Diyos at nakaranas ng pagmamahal sa Diyos. Now we go to the model He has set before us. Ginawa ng Panginoon, and God is giving us the capacity, the ability to do it. Sabi ng 1 John 4:17, 1 John 4:17, we can do it because in this world, we are like Jesus. In this world, we are like Jesus. Ibig sabihin, that love, kind of love that was made complete, atin din po ipapractice. Magagawa natin yun. Nagawa ni Jesus, magagawa ko ba yun? Anong kanyang halimbawa? A sacrificial love, kaya ba natin yun? Sabi ng Biblia, kaya mo yan. Hindi lang sa kalakasang dulot niya sa atin, that we can do everything, but in this world, we are like Jesus. Ginawa ng Panginoon, gagawin din natin. What is Jesus' model? What is His model? Matthew chapter 9, verse 36. Matthew 9:36. When Jesus felt that kind of compassion on them, compassion, hindi lang awa, hindi lang nakakaawa naman ang mga tao, walang direksyon, walang pupuntahan. Not just mercy, but this is a compassion that will lead us to action. Pag may totoong pagmamahal, kikilos ka at gagalaw. Pag mayroong totoong pagmamahal, this is a kind of compassion that will lead us to action. Sapagkat ang mga tao walang pupuntahan kung hindi muna nila maramdaman ang pagmamahal ng Panginoon. Alam niyo ba, sa pag-aaral, sa ginawa pong pag-aaral po ng mga Bible students, here is what they find. Sa 4 na pong mga karamdaman na nakatala sa Bible, individual man o grupo, 4 na pong iba't ibang klase ng diseases, sicknesses. Only 6 of those patients, pasyente, ang lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng kanilang sarili. Only 6. Sino yun? Kagaya po nung isang nagsisisigaw, Jesus, Son of David, have mercy on me. O kaya naman isang babae na dinudugo sa loob ng mahabang panahon, palihim na lumapit kay Jesus at hinipo yung laylayan ng kanyang damit. Only 6 of them, but out of that 40, 34 na pasyente sa pamamagitan po ng tumulong sa kanila para makalapit kay Jesus. Yung isa po na may ketong tinulungan, yung paralitiko,
Tinulungan pa ng 4 na kaibigan para mailapit kay Jesus. Yun pong deaf and mute, tinulungan. Ibig sabihin po, out of that, makikita ho natin that people really need help in coming to the Lord. Kailangan nilang maramdaman na may nagmamahal po sa kanila. Kailangan po ng may magbabahagi po sa kanila. Huwag nating asahan na darating din ang paaraw, lalapit din yan. May panahon din yan para sa kanya. We have to do it now. Because today is the day of salvation. Sabi po ng Biblia, today, 2 Corinthians 6:2. Today is the day of salvation. Huwag mo na ipagpabukas in the day of salvation. For he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Wow! Ang sarap naman. God will lead you to that divine appointment. Sa babahaginan mo, ito ang araw para sa kanyang kaligtasan. Pag hindi mo ginawa ang kanyang kalooban, may masasaktan. Pag hindi mo ginawa ang kanyang kalooban, may mapapahamak na tiyak. Sapagkat binigay sa atin ng Panginoon ang panahon para ilapat po ang pagkakataon. Grab the opportunity. That is the divine opportunity for us. The model of Jesus, hindi na siya naghintay na siguro tsaka na lang. Alam niyo po, there was this story po ng buhay ni John Rockefeller. Si John Rockefeller po, ang isa sa unang tinuring na bilyonaryo sa mundo. Siya po, si John Rockefeller. But at the age of 43, nagkaroon po siya ng sakit, autoimmune disease. Di pa ho nila alam how to address it. Meron po siyang alopecia, nalalaglag po ang kanyang buhok, pati ang kanyang kilay. At pati po yung kanyang sikmura, ang kaya na lang tanggapin ay gatas. At saka po biscuits. Yun lang. At sabi ng mga doktor, hindi na siya abutin ng 44, mamamatay na siya. Subalit, si John Rockefeller, nakakilala sa Panginoon. Nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya ang ginawa niya po, yung kanyang kayamanan, ginamit niya ho para maipadama sa mga mahihirap, mga nangangailangan, ng tulong. Siya nung una'y kinamumuhian sapagkat kinakamkam niya ang malalaking mga kabuhayan at negosyo. Subalit nung naranasan niya ang pagmamahal ng Panginoon, kanya pong binahagi ito, pinaranas ang pagmamahal. Umabot po siya ng 50. Umabot po siya ng 60. Yung doktor na nagsabing mamamatay siya, nauna pang mamatay sa kanya. At alam niyo, ilang taon po siya nabuhay? 98 years old. 98 years old sapagkat ang ginawa niya ay bahagi ang pagmamahal ng Panginoon. Alam niyo ba? Here it is. When you make a decision na gawin ang iyong misyon, when you make a decision, gawin ang iyong misyon, ibahagi ang pagmamahal ng Panginoon, hahaba ang buhay mo. Hahaba sapagkat nakita ng Panginoon, marami pa na ipapagawa. Marami ka pang magagawa para maakay ang marami sa Panginoon. Tanong mo sa katabi mo, gusto mo bang humaba buhay mo? Gusto mo bang humaba buhay mo? Ano? Ano ang sagot? Sundin ang model ng Panginoon. Hindi yung kung kailan lang may panahon, but make a sacrifice. Make a sacrifice, an intentional one. At ang standard ng grace ng Panginoon po sa atin po, ang pagmamahal ng Panginoon, walang pinipili. Ang pagmamahal ng Panginoon ay sapat. Nandiyan ang mensahe po ng Panginoon. Si Patrick Henry, kinikilalang founder po ng United States. Sabi niya, maibigay ko man lahat ng material na bagay sa aking pamilya. I may be able to give material things to my family, but not the love of God. In their hearts, they will remain poor. But if they will receive the love of God, even without material things, they will be rich. Hallelujah! Sino mga mayayaman dito?
Sino mayayaman? Sapagkat naranasan ang pagmamahal ng Panginoon, mayaman ka. Amen? Sino mayaman? Sabi na amen? Hallelujah! Sapagkat nakaranas po tayo ng pagmamahal ng Diyos na nagkompleto po ng ating buhay. At ang ibang mga bagay ay pawang bonus na lang, dagdag na lang. Ang pagiging tunay na mayaman, maramdaman mo ang kahalagahan na bigay ng Panginoon. Now, ang sabi po ni Patrick Henry, ang nais ko'y maranasan nilang tunay na yaman. Last Tuesday ba yun nung pong EDSA po natin na pag-alaala ng EDSA Revolution? Thursday ba? Wednesday, okay. Nandun po kami. Doon sa EDSA. Putok ng araw, 2:00, 3:00. Tumutulo po ang mga pawis namin po. Kasama namin si Pastora RC, Pastora Len. Hindi kami sinamahan ni Pastor Mon. Ayaw niya mainita na nung panahon na yun. No? Kami yung pero inisip namin, ang layo ng nilakad namin kasi hindi na kami makapagsakyan. Wala na, parang parking place na yung EDSA. Layo ng nilakad namin. Talagang naisip na, is it worth it? Pero nandun po kami. We really feel the presence of God. And I'll tell you, totoo po. Hindi lang po yung iba naiyak, pati ako naiyak din. Habang pinapanalangin ang bayan at ang bansa. Lalo na mapakinggan ko po ang testimony paano si Benigno Aquino ay inassassinate. Ba't po siya umuwi? Ang kadahilanan sapagkat yung mga Pilipino hindi maranasan ng freedom, kahirapan, laganap. Kaya nung umuwi siya, sabi po ni Winnie Monsod, dati wala akong pakialam. Okay lang sa akin, di naman ako naapektuhan eh. Pero nung merong klase ng Benigno Aquino na umuwi, alam niyang may banta sa kanyang buhay at siya'y pinatay, doon ako nagsimulang mabuksan. Grabe po. Totoo po. Kapag nakita natin ang mga tao po, they are lost. The model of Jesus will tell us, He saw those people who are helpless, walang pupuntahan. They need the love of God. They need God's assurance. How can we be able na palampasin ang pagkakataon? Nandiyan ang opportunity natin. Samantalahin natin na maibahagi ang pagmamahal ng Panginoon. Because Jesus gave us an example. Iniwan niya nga ang kalangitan, bumaba dito sa lupa para iparanas po ang kanyang pagmamahal at pagliligtas. Make it your decision. Everyday decision to share the love of God. Bigyan ka ng Diyos ng magandang kapahingahan sa bawat gabi. Na wag lang umagang isipin mong, wow, every day, every kissing is a blessing. Kung hindi isipin mo, wow, masarap matulog sapagkat naibahagi ko ang pagmamahal ng Panginoon sa iba. Naiso ng Panginoon, naibahagi natin ito sapagkat pasama ang panahon. Pastor Herman made a very well talk habang kinakausap niya ang mga bata kahapon dito sa napakaganda po na konsyerto ng Met School. Sabi niya, hindi na natin papayagan na ang kultura, ang ginagawa ng mga magnanakaw, mga kurap, mga buwaya ay pagpatuloy. Kailangan nating tumindig sapagkat dito tayo kilala. Sasamahan po natin po ang ating church sa panawagan na hindi lang po labanan ng kasamaan kung hindi ibahagi po ang katuwiran. That was 2002. I remember when Bishop went to his prayer room and prayed when God gave him 1 Timothy chapter 2, pray for the leaders. And in 2007, na yung mga iba-ibang churches, ibinahagi po itong atin pong prayer movement na ito. At na-share po sa iba't ibang church. At ngayon pinagpapatuloy natin sa kalakbay natin po. Bahagi po yun. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat yung kalakbay po natin pinagpapala ng Panginoon. Ang dami po na pagpapala sa atin pong kalakbay. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Ikaw ba ay kasama na sa nagpipray sa ating bansa? Now, nakita natin the number of viewers natin sa kalakbay. Isa ho sa mga sinasabi po nila,
yung pong pasasalamat sapagkat binanalangin hindi lang sa kanila, kundi maging sa atin pong bansa. Ano? Kaya isa sa mga BKK yesterday, sabi niya, si Brother Haji, sabi niya, hindi kami aalis ng bahay hanggang di namin natatapos yung kalakbay. Talagang religiously, yung consistently. Nandoon siya, nagpapadala ng prayer request. Sabi niya, ito yung ginagamit namin na panggising sa amin sa umaga. Na maranasan ang pagmamahal sa ating bansa, sa mga tao. Instead of cursing our nation, instead of saying negative things sa ating bansa, ipanalangin natin ating bansa. May magagawa ang Panginoon. Mabuti at mapagmahal ang ating Panginoon. A big amen. Mahal ng Diyos ang ating bansa. Mahal ng Diyos ang ating pamilya. Let's follow the model of Jesus. Amen. Third and finally, anong sabi po sa atin ng talata? Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Amen. Ito po ang atin pong trademark. Kung kanina meron po tayong mandate, letter M. Second, meron tayong model, another M. The 3M. Meron po tayong mark. The mark of our calling. Ito po ang ating pagkakakilanlan. Na kapag tayo po, pinapasa natin ang pag-ibig ng Panginoon, nakikilala po tayo bilang mga alagad niya. Kaya ho, ang Panginoon po nagbibigay sa atin po ng pagkakataon na mag-shine sa mundong ito. Sapagkat as we shine, people will come to the Lord and will glorify the Lord. Ano sabi po ng Matthew 5:16? Matthew 5:16 here is the verse. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Paano nga ba mag-shine? Imagine sa gitna po ng napakahirap na laban sa mundo, pinag-uusapan natin ang pag-ibig at kabutihan ng Panginoon. That we are shining, nakita ho nila na iba ang ating taglay-taglay na buhay. God is raising us up. God is promoting us. God is blessing us. And when we shine, they glorify God. Ang ating trademark when we share the love of God, nakikita nila merong kakaiba. Napansin nila. Tutuloy ko lang kwento ko kay Haji kanina. Sabi niya sa kanyang anak, nga anak, lumapit tayo sa Panginoon. Ayaw, nagre-resist. Pero sabi niya sa kanyang mga anak, anak, kung nakita niyo sa akin, walang pagbabagong ginawa ang Panginoon, huwag na kayong pumunta. Huwag na kayong pumunta. Walang sapilitan dito. Pero nakita niyo, kung may nakita kayong pagbabago sa akin na ginawa ng Panginoon, sumama kayo. Ngayon, kasama niya po ang kanyang mga anak. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sapagkat ang patotoo ay mismo ang ginawa ng Panginoon, yung mismong buhay natin ang nagsisilbi na sermon sa kanila. At yung pong transformasyon na ginawa ng Panginoon sa atin, ang nag-a-attract po sa kanila. Sa Toronto, nung nagkaroon po sila ng matinding problema po, na ang dami pong krimen, nagkaroon po sila ng Light the Night campaign. Light the Night campaign. Literally, ang ginawa po nila sa lugar na napakadaming krimen, paggabi, binuksan nila, napakadaming ilaw, maliwanag. At alam niyo po, dahil nangyayari yung mga crime doon sa gabi, napakaliwanag. Wala na pong nangahas gumawa ng crime. At nadinig po yan ng California. Ginawa po nila yung Light the Night campaign. Niliwanagan din po nila yung madilim na lugar na yon. Na-discourage po yung mga gumagawa po ng mga crime. Light the Night campaign. The Bible tells us in 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter 2 verse 9. That He has chosen us. He has chosen us. We are a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out
of darkness into His wonderful light. From darkness to light. Pinili tayo ng Diyos para dalhin po natin ang mensahe nito. That kind of light happened when we experience that love of God sa buhay po natin. Lumiwanag po ang mukha natin, di ba? Dating sobrang stress na nakakapangamba, biglang bumukas at guminhawa ang ating mga mukha. Meron pong tayong isang kaibigan na pastor na hindi maintindihan paano nangyaring napaka maingat sa kanyang kalusugan, lagi nagbibipi pa yan, very slim ang katawan, walang anumang karamdaman, biglang meron pong pumutok na ugat. Pagputok na ugat niya po, doon sa ospital, binuksan po ang kanyang ulo, nagkaroon ng inflammation, hindi po siya nakaalpas. Siya po ay lumisan. Alam natin po na siya po ay nasa presensya ng Panginoon. But I asked a doctor, sabi ko, paano po, Dok, nangyari yon? Maayos po ang kanyang kalusugan. Sabi sa kanya, high pressure yon kaya pumutok yung ugat. Ibig sabihin, hindi niya nabantayan na merong high pressure sa kanya nung araw na yaon. Kaya nangyari sa kanya ang ganoong sitwasyon. Yung matinding pressure sometimes sa ating buhay ay ginagamot ng assurances ng pagmamahal ng Panginoon. There are times we are left unguarded. Sa mga moments ng ating buhay, ang hirap ng ating laban, subalit ang magpapagaan ay ang pagmamahal ng Panginoon. Inialay niya ang kanyang buhay sa ating lahat, pinadama niya at pinaranas niya ito, at itong dapat maging marka ng ating paglalakbay. Ang pagmamahal na ating taglay-taglay. At maging sa ating pag-alaala po, ngayong araw na ito, nang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, may this serve as a reminder that we bear that marks. He has given His life. At nung ibigay niya ang kanyang buhay, nangako po siya, kung paanong hindi ko pinagkait ang aking buhay, hindi ko rin ipagkakait ang inyong mga pangailangan. Sapagkat mahal tayo ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Ibibigay niya ang ating pangailangan. Ang kailangan mo lang ay gawin ang kanyang misyon. If you have the mission, God will give you the direction. And if you have the direction, God will give you the provision. Yes, our mission is to share the love of God. And that will keep us in the right path, in the right direction. If you're walking in that right direction, we will always have God's provision. Hindi niya pinakait ang kanyang sarili sa atin. Hindi niya rin ipagkakait ang mga pagpapala at kailangan natin. Narito ang Panginoon. And let's keep on doing this life as a missional one. Amen.